nung ikaw ay board of director ng PhilHealth. Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Yung sayo na 1.76 billion, kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng ang lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Tige 1 milyon yung mga gago, mga board members. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ngayon, ikaw, Ontiveros, yung ang mga tanong mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Ontiveros. Lagi kang late. Akala ko dati pag senador, pag naboto sa Senado, matatalino. May mga bobo rin pala. At ito po yung dalawang pinakabobo. Alright. Ikaw naman, Ontiveros, mapunta tayo sa inyo. Ganon din, Bukas yung linya ng aming telepono so that you can explain. BOSSING. Alright? Kung ayaw mong tawagin kitang bossing, Madam, Senator BOSSING, you can call our landline. But please, can you please tell me and tell my listeners, ito mga nakikinig sa atin, nanonood sa Facebook, Madam, ang galing-galing mo magsalita, isole yung 60 million, isole. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasole naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, noong 2015, nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? 1,760,000? Noong 2015, nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo sabihin, isoli nyo yung 60 million. Oh my goodness. Can you please return the 60 million? Secretary, Ben, Tulfo, can you... Ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin kung sino ang mas masama, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, sabihin na natin galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax. Yung sayo na 1.76 billion, kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Pandagdag yung panggamot yun. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano? Kagaya niyang kontribusyon. Ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng ang lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Tige 1 milyon yung mga gago, mga board members. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila, pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am.
Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na? Ay, hindi naman po pwede. Kasama rin ho ako nag-contribute. Membro po ako ng PhilHealth. Nagbigay din ho ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscotes. Yung sa harapan ko si Engineer Tom Anacta. Nag-contribute din dyan. Correct ka dyan. Pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo yung mga contribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo. Ay, kontribusyon namin yung pera namin yon, madam. Oh, hindi yun ordinaryong pinagkukuha sa mga excise tax, mga VAT, mga kung ano-ano. Sa kontribusyon ho namin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer. O mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin. Ha? Yung katulong sa bahay, nagko-contribute, binabawasan niya yung sweldo niya para makapagbayad lang sa PhilHealth ng 100 pesos a month. Kukunin niyo pa yon? Mahiya ka balat mo. Ang kapal naman ng mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas mauna magsole? Yung 1,760 million o yung 60 million? Ay, yung 60 million talaga namang may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita nyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Diyos ko po naman, diyan kayo magaling eh. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupak kayo. Ito naman Trillanes, ha? Tumigil ka na nga para ka. Mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga miyembro ng LGBT community. May mga isang salita, totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam kung anong community ka, miyembro kang hinayupa ka. Hindi tatanggapin sa LGBT community yung gago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling. Ay, di ba, ilang beses sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaking yan. Sinabi ko raw na nakinabang ako 150,000 a month dyan sa DOT. Ulol! Tinanong mo ako kung magkano ang sinisweldo ko, di sinabi ko 150. Ngayon sasabihin mo sa interview kanina sa isang istasyon na Dilawan, 150 inamin ni Erwin Tulfo na 150 ang nakinabang siya monthly. Ulol! Nita ngayon, ulol. Sus Mariusip. O ngayon, oy Ontiveros, oy Trillanes, antayin ko ang tawag nyo, maski hanggang matapos tayo alas 12. Nakabukas ang linya ng yung telepono. Ano yung mga telepono, Salome? Ito ang pwede niyong tawagan. O kahit kung hindi kayong abogado nyo nila, kung natatakot kayo, Trillanes, kung naiihi ka ngayon sa panty mo, ay panty brief. O ikaw, Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, ito, pwede mong tawagan, 924-2620. 920-0437 at 929-0441. Ha? Sagutin, kung talagang matapang kayo, ngayon kayo naman ang pumunta sa teritoryo ko. Pumunta ako sa teritoryo nyo kahapon, bit-bit ko yung yagballs ko. Ngayon, Trillanes, kung talagang may yagballs ka, patunayan mo na lalaki ka at hindi ka binabae, ikaw naman ang tumawag sa amin. Ha? Kung wala kang bayag, pahiramin kita. Pahiramin kita. Oras, alas 10:21 na ang umaga, bayan. Diyan lamang ho kayo, ha? Antabayanan po natin ang tawag po ni Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Ako naman ang magko-cross-examine sa inyo. Kahapon ang gagaling nyo magsasalita, akala nyo. Pasalamat kayo, nandun si Senator Gordon eh. Hindi pa ako tapos eh, pinipigil na ako Senador Gordon eh. Sasabihin ko sana eh, salita ka ng salita, gawa ka ng gawa ng kwento, nasanay ka kasi walang pumapalag sa'yo. Nasanay itong buang na ito eh. Nung pinagalit-pagalitan, minura-mura niyo si General Angelo Reyes dati, naalala mo, kaya nagpakamatay yung mama. Ganun-ganun na lang, walang respeto. At saka yung mga iba pang mga pumupunta dyan sa Senado. Ay, di kagahapon, hindi nakaporma ito, kaya pinangunahan ko na eh. Doon sa opening statement pala, sabi ko, inaantay ko yung tanong mo. Dahil marami akong bala, ungas.
Baka mapahiya ka. Kung may bala ka, may bala din ako. Oh. Ngayon, ikaw Ontiveros, yung ang mga tanong mo, late ka kasi. Purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Ontiveros. Lagi kang late. Daldal ka ng daldal. Sinabi na nga ni Senador Gordon na hindi ako kasama. Pinipilit, the Tulfo brothers will have to return it. Anong i-return nga? Bakit ako magre-return? Hindi nga ako kasama doon. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1 yung kinita mo sa 1,760 million na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun. Anak ng kagang ka. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado matatalino. May mga bobo rin pala. At ito po yung dalawang pinakabobo. Marami naman silang mga dilawan, di ba? Doon mo makikita na stand out ito sa ibang mga dilawan. Yung ibang mga dilawan, in fairness, sila Kiko Pangilinan, sila Senator Drilon, si Bam Aquino doon din, umalis din. Kasi talagang walang makita Wala naman talagang tinitignan nila ng mga dilawan, wala namang talagang makitang makaso. Ang pinag-uusapan yung conflict of interest, pero ganun pa man, hindi po si Senator Gordon na magdi-decide yan ng ombudsman. Ang pinagpipilitan ng Locolocong Trillanes by Plunder, oy, kaya nga sabi ko kahapon, huwag ka nang magsalita. Shh! Isiper mo na yung bibig mong hinayupa ka. Sampahan mo na lang ng kaso. Total, may kaso naman sa ombudsman. Ba't hindi ka mag-antay? Diyos ko po naman tirada ninyo. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Kala, mga asungot yung mga demonyo. Yung iba mga miyembro hindi na nga sumipot dahil alam nila wala naman, walang kaso. Conflict of interest lang nga pinag-uusapan. Diyos ko po. Nasasagutin naman sa korte. Hindi. Kailangan talaga pumunta ni Trillanes at Ontiveros. Siguro talagang gusto lang makaganti sa akin. No problem. Trillanes, bakit umalis ka kaagad? Di pa tayo tapos kahapon. Nagulat ako Pagkatapos magsalita, sabi ko, sana ba yung buo? Akala ko tumai lang. Kasi parang napapatay, nagmamadali pagkatapos magsalita. Your Honor, umalis, nagmamadali. Akala ko tumai ka lang, anak ng baka, hindi ka na bumalik. Inaantay ko magsagutan tayo Pinasagot mo ako, konti, pinigil pa ako ng Senador Gordon. Sasabihin ko sana, tumigil ka na nga, mahilig kang mag-imbento-imbento. Pangulo, inimbento mo ng kwento, pamilya niya, ang dami mong inimbentong kwento. Tapos ngayon, mag-iimbento ka na naman na plunder. Kaso mo, nawala. Tumai yata yun, kahapon. Siguro, napatay. Ikaw naman, Ontiveros, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Late kang dumating, iha. Late ka dumating, BOSSING. Sana kung maaga-aga ka BOSSING, naintindihan mo. Salita ka ng salita. Mariosep. Naku, bayan, talagang makukonsumisyon ka. Kaya bayan, sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit nang sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon ng ipis. Walang nagpapakita lamang ng mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan dahil mga wala kayong silbi, ang alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo.